Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang madilim na pahina ng kasaysayan. Ang pagpaslang kay Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay kilala at tinaguri ang ama ng himagsikan at supremo ng katipunan, ang kilusang nagmulat at nagkaise sa mga Pilipino upang lumaban para sa kalayaan mula sa mahabang panahong pananakop ng mga Kastila. Mula sa pagiging simpleng manggagawa, siya ay naging simbolo ng katapangan, pag-asa, at pagmamahal sa bayan, at sa kanyang pamumuno, nag-alab ang damdamin ng libu-libong Pilipino, na kumilos at ipaglaban ang karapatan ng ating bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang malaking ambag at sakripisyo, ang kanyang buhay at pamumuno ay nagwakas, hindi sa kamay ng mga dayuhan, kundi sa kamay ng mga kapwa niya Pilipino, mga kasamahan noon sa laban na dapat sana, ay kanyang kakampi. Ang pagpaslang kay Andres Bonifacio, ay isa sa pinakamadilim, pinakamasakit, at pinakakontrobersyal na kabanata sa ating kasaysayan. Ito ay nagmula sa hidwaan, agawan sa kapangyarihan, at pagkakaiba ng pananaw sa loob ng kilusang mapagpalaya, na humantong sa isang trahedyang, kailanman ay hindi na mababawi. Sa talakayang ito, ating babalikan ang mga pangyayari, ang mga dahilan, at ang mga taong naging bahagi ng wakas ng buhay ng Supremo. Susuriin natin, kung paano naging magkaaway ang mga dapat sana ay magkakampi, at kung ano ang naging epekto ng pangyayaring ito, sa takbo ng ating revolusyon, at sa ating pagtingin sa kasaysayan. Hindi lamang ito kwento ng pagkamatay ng isang bayani, kundi kwento rin ng mga pagsubok, pagkakamali, at aral, na dala ng ating paglalakbay tungo sa kalayaan. Si Andres Bonifacio, ang pinuno, at puso ng katipunan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, iilan lamang ang mga pangalan na kasing timbang at kasing halaga ni Andres Bonifacio. Siya ay hindi lamang isang simpleng revolusyonaryo, siya ang nagtatag, ang puso, at ang kaluluwa ng kilusang nagmulat sa ating bayan, upang lumaban para sa kalayaan. Bilang pinuno ng katipunan, binigyan niya ng tinig at lakas ang mga Pilipinong matagal nang inaapi at nilabagan ng karapatan, sa ilalim ng pananakop ng mga Espanyol. Narito ang mas malalim na pagtingin sa kanyang pamumuno, at ang kanyang mahalagang ambag sa ating bansa. Ang pagtatatag ng katipunan. Noong ika-7 ng Hulyo taong 1872, matapos mabalitang ipapatapon si Jose Rizal, nagtipon ang isang maliit na grupo ng mga masigasig na Pilipino sa Tondo, Maynila. Sa pangunguna ni Andres Bonifacio, itinatag nila ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, o mas kilala sa tawag na katipunan. Hindi tulad ng mga naunang kilusan, na humihingi lamang ng reforma o pagbabago mula sa pamahalaang Espanyol, malinaw ang layunin ng katipunan. Ang ganap na kalayaan ng Pilipinas, sa pamamagitan ng himagsikan. Naniniwala si Bonifacio, na hindi ibibigay ng mga dayuhan ang kalayaan ng pusa, kailangan itong ipaglaban at bawiin, gamit ang lakas at pagkakaisa ng mga mamamayan. Bilang pinuno, tinawag siyang Supremo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumago ang katipunan mula sa ilang kasapi lamang, tungo sa libo-libong Pilipino, mula sa mga manggagawa, magsasaka, mga ngalakal, hanggang sa mga intelektual. Ginamit niya ang kanyang galing sa pagsusulat at pagsasalita, upang ipaliwanag sa bawat isa, na ang tunay na pagmamahal sa bayan, ay ang pagtatanggol dito laban sa sinumang nagnanais itong alipinin. Ang pag-aaklas, at pamumuno sa labanan. Dahil sa laki at lawak na ng katipunan, natuklasan ito ng mga awtoridad noong 1896. Sa halip na magtago o sumuko, matapang na nagpasya si Bonifacio, na ituloy na ang nakaplanong pag-aaklas.
Noong Agosto taong 1876, sa tinatawag na Sigaw sa Pugad Lawin, sabay-sabay na pinunit ng mga kasapi ang mga sedula, tanda ng pagpapasakop sa Espanya, at isinigaw ang makasaysayang sigaw. Mabuhay ang Pilipinas! Mula sa sandaling iyon, naging pangunahing pinuno si Bonifacio, ng mga unang labanan. Siya ang nagplano, namuno, at nakipaglaban mismo, sa mga unang sagupaan sa Maynila at mga karatig lalawigan. Ipinakita niya na ang pamumuno, ay hindi lamang nasa pagbibigay ng utos, kundi nasa pagsama sa mga kasama sa harap ng panganib. Kahit na kulang sa armas at pagsasanay ang kanyang mga tauhan, nanaig ang kanilang tapang at pagmamahal sa bayan na kanyang sinindihan. Siya ang nagbigay ng estruktura at layunin sa himagsikan. Sa kanyang pamumuno, naging malinaw sa lahat, na ang labanang ito ay hindi lamang para sa pagbabago ng pamahalaan, kundi para sa karangalan, at kinabukasan ng bawat anak ng bayan. Ang ama ng himagsikang Pilipino. Dahil sa kanyang ginampanang papel, nararapat lamang natagurian si Andres Bonifacio, bilang ama ng himagsikang Pilipino. Siya ang nagpasimula ng revolusyon, na siyang nagbukas ng daan, upang makamit natin ang ating kasarinlan. Hindi lamang siya isang mandirigma. Siya ay isang matalinong tao, manunulat, at makabayan. Ang kanyang mga akda tulad ng Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, ay patuloy na nagpapaalala sa atin, ng kanyang dakilang kaisipan, na ang buhay, yaman, at lakas ng tao, ay dapat ialay para sa bayan. Si Bonifacio ay patunay, na hindi kailangang maging mayaman o makapangyarihan, upang maging bayani. Mula sa pagiging simpleng bodeguero at ahente, umangat siya dahil sa kanyang paninindigan, at pagmamahal sa bayan. Bilang pinuno ng katipunan, nagsilbi siyang inspirasyon, na ang tunay na lakas ng bansa, ay nasa pagkakaisa at tapang ng kanyang mga mamamayan. Ang kanyang pamumuno, ang naglatag ng pundasyon ng ating kasaysayan, at ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit, bilang simbolo ng paglaban para sa kalayaan at karapatan. Ang Tejeros Convention. Ang pulong na naghiwalay sa magkakampi. Sa gitna ng mainit na labanan laban sa mga Kastila, nagkaroon ng isang pagpupulong, na inasahang magbubuklod sa mga revolusyonaryo, ngunit sa halip, ay naging sanhi ng malalim na hidwaan. Ito ang Tejeros Convention, isang mahalagang kabanata sa ating kasaysayan, na nagbago sa takbo ng himagsikan, at sa kapalaran ni Andres Bonifacio. Ang pulong sa Tejeros. Idinaos ang makasaysayang pagpupulong na ito, noong ika-22 ng Marso taong 1877, sa baryo ng Tejeros, San Francisco de Malabon, Cavite. Dito nagtipon ang mga kinatawan ng dalawang pangkat ng katipunan. Ang magdiwang sa pamumuno ni Bonifacio, at ang magdalo sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Ang pangunahing layunin ng pagpupulong, ay malinaw. Magtatag ng isang bagong pamahalaan, na hahalili sa katipunan. Ayon sa pananaw ng marami, kailangan na ng mas formal at organisadong pamahalaan, upang mapamahalaan ng maayos ang mga lalawigang nagpalaya na, at mas mapagtibay ang laban para sa kalayaan. Napagkasunduan, na sa pamamagitan ng halalan, pipiliin ang mga mamumuno, sa bagong itatatag na pamahalaan. Kinalabasan ng halalan. Nagpatuloy ang botohan at ito ang naging resulta. Emilio Aguinaldo, nahalal bilang Pangulo. Mariano Trias, nahalal na pangalawang Pangulo. Artemio Ricarte, nahalal bilang Kapitan General. Emiliano Riego de Dios, nahalal na Direktor ng Digmaan. Andres Bonifacio, nahalal bilang Direktor ng Interior. Sa una, tinanggap ni Bonifacio ang resulta, at handang tumulong sa bagong pamahalaan. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng pangyayari, nang tumindig si Daniel Tirona, isang kasapi ng pangkat Magdalo. Kinwestiyon niya ang kakayahan ni Bonifacio, sa posisyong nakuha nito. Sinabi ni Tirona, na hindi angkop at hindi karapat-dapat ang Supremo dahil wala itong sapat na pinag-aralan, at hindi naman abogado. Iminungkahi pa nitong palitan si Bonifacio ng ibang tao, na mas kwalipikado. Labis na nasaktan at nagalit si Bonifacio. Para sa kanya,
Ang pananalitang iyon ay hindi lamang panghihinaan ng loob, kundi paghamon sa kanyang dangal, at sa prinsipyo ng katipunan, na ang lahat ay pantay-pantay, at karapat-dapat mamuno, batay sa tapang at pagmamahal sa bayan, hindi sa antas ng pinag-aralan o yaman. Pagpapawalang bisa ni Bonifacio sa halalan. Bilang namumuno sa pagpupulong noon, kinuha ni Bonifacio ang kanyang kampilan at sa harap ng lahat, itinuring niyang may irregularidad, at kabulukan ang naging halalan. Idineklara niyang walang bisa, at hindi niya kinikilala ang anumang napagkasundoan o resulta ng botohan. Umalis siya sa lugar ng pagpupulong, kasama ang kanyang mga tapat na tagasunod, bitbit ang damdaming siya ay dinaya at ipinagkanulo. Upang opisyal na ipahayag ang kanyang paninindigan, naglabas siya ng dokumentong tinatawag na Acta de Eros. Dito nakasaad ang mga dahilan, kung bakit hindi niya tinanggap ang naging resulta, at kung paano naging marumi at hindi patas ang naging pagpupulong. Ang pangyayaring ito, ang naging simula ng tuluyang pagkakahiwalay ni Bonifacio sa pamahalaang itinatag ni Aguinaldo. Mula dito, itinuring na siyang kalaban ng bagong pamahalaan, na siyang nagbukas ng pinto sa mga kasunod na pangyayari, na humantong sa kanyang pagkadakip, paglilitis, at sa huli, ang kanyang pagkapaslang. Ang Eros Convention, ay nagpakita na sa gitna ng pakikipaglaban para sa kalayaan, ang agawan sa kapangyarihan, at kawalan ng pagkakaisa, ay maaaring maging mas mapanganib pa, kaysa sa mismong mga dayuhang mananakop. Ang pag-aresto, at paglilitis kay Andres Bonifacio. Pagbabalik tanaw sa isang trahedya. Matapos ang magulong pangyayari sa Eros Convention, at ang pagpapawalang bisa ni Andres Bonifacio sa naging resulta ng halalan, lalong lumalim ang hidwaan sa pagitan ng kanyang pangkat, at ng pamahalaang pinamumunuan na ni Emilio Aguinaldo. Ang dating magkakampi sa paglaban sa mga Kastila, ay naging magkaaway, at ang sumunod na mga pangyayari, ay naging isa sa pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. Ang pagdakip, paglilitis, at paghatol, sa Supremo ng Katipunan. Ang pag-aresto kay Bonifacio. Dahil hindi kinilala ni Bonifacio ang bagong pamahalaan, at nagpatuloy siyang kumilos bilang pinuno ng sarili niyang mga tauhan, itinuring siyang banta at kalaban ng estado ni Aguinaldo, at ng kanyang mga tagasunod. Sa paningin nila, ang paninindigan ni Bonifacio, ay humahati sa lakas ng revolusyon, at nagpapahina sa kanilang laban sa mga dayuhan. Dahil dito, iniutos ni Emilio Aguinaldo ang pagdakip kay Andres Bonifacio. Noong Abril taong 1877, habang sila ay nasa isang lugar sa Cavite, sinugod at dinakip si Andres, kasama ang kanyang kapatid na si Procopio. Wala silang nagawa laban sa mas marami, at mas armadong tauhan na ipinadala, upang sila ay hulihin. Kaagad silang dinala at ikinulong. Ibinintang at kinasuhan sila ng sedisyon, o pag-aaklas laban sa pamahalaan, at pagtataksil sa bayan. Ang mga paratang ay nagsasabing, sila ay nagpaplano ng paghihimagsik laban sa pamahalaang revolusyonaryo, at sinasabing nakipagkasundo pa sila sa mga Kastila. Mga sumbat na mariing itinanggi ni Bonifacio at ng kanyang kapatid. Isang masakit na katotohanan. Ang taong nagpasimula ng himagsikan, ang taong nagbuhat ng pasanin ng kalayaan, ay kinulong hindi ng mga dayuhan, kundi ng mga kapwa niya Pilipino, na dapat sana ay kanyang mga kasama sa laban. Isinailalim sa formal na paglilitis ang magkapatid na Bonifacio. Ang hukuman ay binubuo ng mga opisyal na tapat kay Aguinaldo, at ang mga saksi at ebidensya, ay pawang galing din sa kabilang panig. Mula sa simula pa lamang, malinaw na hindi patas ang takbo ng paglilitis. Ipinagtanggol ni Andres at Procopio ang kanilang sarili. Ipinaalala ni Bonifacio ang kanyang mga nagawa, ang kanyang pagtatatag ng katipunan, at ang kanyang pagmamahal sa bayan. Sinabi niyang ang kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng lahat, at hindi para magtaksil. Ngunit hindi pinakinggan ang kanyang mga paliwanag. Ang katotohanan at katapatan ay natabunan na ng galit, agawan sa kapangyarihan, at kagustuhang pawiin ang anumang pagsalungat sa bagong pamahalaan. Sa huli, idineklara ng hukuman na sila ay may sala sa lahat ng paratang.
Ang unang naging desisyon ay habang buhay na pagkakabilanggo, ngunit hindi ito tinanggap ng mga matataas na opisyal, na nais ng ganap na pagwawakas sa isyu. Binago nila ang hatol, at pinalitan ito ng parusang kamatayan. Tinanggap ni Bonifacio ang hatol ng may dangal. Alam niyang ang kanyang paglaban ay hindi para sa sarili, kundi para sa bayan, at kahit sa huling sandali, ay nanatili siyang tapat sa prinsipyong kanyang itinaguyod. Ang paglilitis na ito, ay nag-iwan ng malaking tanong sa kasaysayan. Kung ito ba ay tunay na pagpapanagot sa isang nagkasala, o simpleng pag-aalis lamang ng isang karibal sa kapangyarihan. Ang hatol na ito, ang nagbukas ng pinto sa huling kabanata ng buhay ng Supremo. Ang pagbitay sa kanya, na naging sugat na kailanman, ay hindi na gumaling sa puso ng kasaysayang Pilipino. Ang pagpaslang kay Andres Bonifacio. Ang trahedya sa Bundok Buntis. Mula sa hidwaan sa Tejeros, pagpapawalang bisa sa halalan, pagdakip, at hindi makatarungang paglilitis, dumating na ang pinakamadilim at pinakamasakit na bahagi ng kwento ni Andres Bonifacio. Ang taong nagmulat sa bayan, ang nagtatag ng katipunan, at ang ama ng himagsikan, ay nagwakas ang buhay sa kamay ng mga kapwa niya Pilipino. Ito ang kwento ng pagpaslang kay Andres Bonifacio. Ang pangyayari. Ika-10 ng Mayo taong 1897. Noong ika-10 ng Mayo taong 1897, sa edad na 34, isinagawa ang hatol na kamatayan kay Andres Bonifacio, at sa kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio. Ang pagbitay ay naganap sa Bundok Buntis, malapit sa Bundok Nagpatong, malapit sa Maragondon, Cavite. Sila ay dinala sa lugar na iyon na nakatali, at walang kalaban-laban. Sinasabing bago ang wakas, ipinakiusap ni Andres na huwag siyang patayin sa harap ng kanyang asawang si Gregoria de Jesus, at ipinagdasal niya para sa kapakanan ng bayan. Ang taong buong tapang na humarap sa mga Espanyol sa maraming labanan, ay naging biktima ng kapangyarihan at inggit, ng mga kasama dapat sana sa laban. Sa isang utos, binaril sila ng mga tauhan ni Emilio Aguinaldo, hanggang sa sila ay mamatay. Ang kanilang mga bangkay ay inilibing lamang ng walang marangal na seremonya, at hanggang ngayon, ay hindi pa tiyak ang eksaktong kinalalagyan ng kanilang libingan. Isang mapait na katotohanan. Ang nagpasimula ng lahat, ay hindi napatay sa larangan ng digmaan laban sa mananakop, kundi sa likod ng mga kaalyado, na natakot sa kanyang impluwensya at kapangyarihan. Mga dahilan ng pagkamatay ni Bonifacio. Bakit kinailangang mamatay ni Bonifacio? Ang kasaysayan ay nagtuturo sa atin ng mga pangunahing dahilan, na humantong sa trahedyang ito. Hindi pagkakasundo ng mga pinuno ng himagsikan. May malaking pagkakaiba sa pananaw at pamamaraan ng dalawang panig. Si Bonifacio at ang kanyang pangkat, ay nakabase sa prinsipyo at pagkakapantay-pantay ng lahat ng anak ng bayan, habang ang pangkat naman ni Aguinaldo, ay mas formal, makabatas, at pinamumunuan ng mga mayayaman at edukadong tao. Mula sa simpleng pagkakaiba ng pananaw, ito ay lumaki, at naging matinding alitan, na hindi na naayos sa pamamagitan ng usapan. Alitan sa pamumuno at kapangyarihan. Ito ang pinakamalalim na ugat ng lahat. Bilang Supremo, si Bonifacio ang kinikilalang pinuno ng buong katipunan. Ngunit sa Tejeros, nahalal si Aguinaldo bilang pangulo, at naging mas mataas ang kanyang posisyon. Nang hindi ito tanggapin ni Bonifacio, nakita siya ng bagong pamahalaan, bilang banta. Isang karibal na maaaring maghati ng puwersa, at magpabagsak sa kanilang itinatag na kapangyarihan. Ang pagkamatay ni Bonifacio, ay itinuring ng kabilang panig bilang tanging paraan, upang walang umagaw o humamon sa pamumuno ni Aguinaldo. Pagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa, ng pamahalaang revolusyonaryo. Ito ang dahilan na madalas ibigay ng mga tagapagtanggol, ng naging pangyayari. Ayon sa kanila, habang buhay si Bonifacio, at may sinusunod na hiwalay na pamahalaan, mananatiling hati ang puwersa ng revolusyon. Naniniwala sila na ang pag-aalis sa kanya, ay magwawakas sa gulo, at magbubuklod sa lahat sa ilalim ng iisang pamahalaan.
Ngunit sa likod ng katwirang ito, ay nakatago ang katotohanan, na ang pagkakaisang hinahangad, ay nabuo sa pamamagitan ng pagpatay sa mismong taong nagbigay buhay sa kilusan. Ang pagpaslang kay Andres Bonifacio, ay nananatiling isa sa pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. Ito ay paalala, na sa gitna ng pakikibaka para sa kalayaan, ang tao ay maaaring maging mas malupit pa kaysa sa mga dayuhan, dahil sa ambisyon at kagustuhang mamuno. Ang kanyang pagkamatay, ay pagkawala ng isang dakilang bayani, ngunit nagsilbi rin itong aral, na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang paglaya mula sa dayuhan, kundi pagkakaroon ng pagkakaisa at katarungan sa sariling bayan. Epekto ng pagpaslang kay Andres Bonifacio. Mga bunga at kahalagahan, ng kanyang buhay at kamatayan. Ang pagpaslang kay Andres Bonifacio noong ika-10 ng Mayo taong 1897, ay hindi lamang nagtapos sa buhay ng isang dakilang pinuno, nag-iwan ito ng malalim na marka, sa takbo ng ating kasaysayan, sa pagkakaisa ng mga revolusyonaryo, at sa pagtingin natin sa kanya bilang isang bayani. Ang pangyayaring ito, ay nagdulot ng magkakaibang bunga. Mayroong masakit, mayroong nakalulungkot, ngunit mayroon ding nagbigay kahulugan sa kanyang halaga sa ating bayan. Nagpatuloy pa rin ang pakikibaka para sa kalayaan. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang punong lungsod, at sa kabila ng mga alitan, hindi huminto ang himagsikan. Ang apoy na sinindihan ni Bonifacio, ay umalab na ng husto, sa puso ng mga Pilipino. Ang kanyang mga aral at ang kanyang sinimulang laban, ay ipinagpatuloy ng mga natitirang revolusyonaryo. Kahit wala na siya, ang layunin na makamit ang kalayaan, ay nanatiling buhay at naging mitya palalo, upang mas lalong lumaban ang mga tao. Ang kanyang pagkamatay ay naging dahilan, upang mas lalong hangarin ng marami, na magkaroon ng malayang bansa, bilang pagpupugay sa kanyang sakripisyo. Naging simbolo si Bonifacio ng katapangan, at pagmamahal sa bayan. Sa halip na mawala sa alaala ng tao, lalong lumalim at lumawak ang pagtingin kay Andres Bonifacio. Ang kanyang trahedya, ay nagbigay diin sa kanyang kadakilaan. Siya ay naging perpektong halimbawa ng isang Pilipinong handang ialay ang lahat. Ang kanyang yaman, kapangyarihan, at maging ang kanyang buhay, hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa kapakanan ng lahat. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon, at patuloy na nagpapaalala sa bawat henerasyon, tungkol sa tunay na kahulugan ng pagiging makabayan, at matapang na pagtatanggol sa katotohanan at karapatan. Ang kahalagahan ni Andres Bonifacio. Hindi mabubura ng kasaysayan, ang mahalagang papel na ginampanan ni Andres Bonifacio. Ang kanyang halaga, ay nakaukit na sa puso ng ating bansa, sa mga sumusunod na kadahilanan. Ama ng katipunan at himagsikan. Siya ang nagtatag ng KKK, ang samahang gumising sa diwa ng mga Pilipino. Kung wala ang katipunan, at ang pamumuno ni Bonifacio, marahil ay hindi sumiklab ang himagsikan, at hindi natin agad makakamit ang ating kalayaan. Siya ang naglatag ng pundasyon ng ating kalayaan. Isa sa mga pangunahing bayani, ng himagsikang Pilipino. Siya ay kinikilala, bilang isa sa pinakadakilang bayani ng ating bansa. Hindi lamang dahil sa kanyang tapang sa pakikipaglaban, kundi dahil sa kanyang pananaw, na ang kalayaan ay karapatan ng bawat tao, mayaman man o mahirap.
Siya ang boses ng karaniwang mamamayan, na matagal na nananahimik sa ilalim ng pananakop. Nag-alay ng buhay, para sa kalayaan ng bansa. Ang kanyang buhay at kamatayan, ay naging pinakadakilang sakripisyo. Ipinakita niya, na ang tunay na pagmamahal sa bayan, ay nasusukat sa kahandaang magbuwis ng buhay. Ang kanyang pagkamatay, bagamat masakit at hindi makatarungan, ay naging selyo ng kanyang katapatan, na hanggang sa huli, nanatili siyang tapat sa prinsipyong ipinaglaban niya. Sa kabuuan, ang pagpaslang kay Bonifacio, ay isang malaking pagkakamali at trahedya, ngunit hindi nito nabura ang kanyang kadakilaan. Sa halip, ito ay nagsilbing aral tungkol sa panganib ng kapangyarihan, at kahalagahan ng katarungan. Si Andres Bonifacio ay mananatiling buhay sa ating kasaysayan bilang ang Supremo, ang taong nagmulat, namuno, at nag-alay ng lahat, upang ang Pilipinas ay maging malaya. Pagpapatuloy ng himagsikang Pilipino. Ang pamana ni Bonifacio. Sa kabila ng madilim at masakit na pangyayari sa Bundok Buntis, noong ika-10 ng Mayo taong 1897, nang tuluyang wakasan ang buhay ni Andres Bonifacio at ng kanyang kapatid, hindi namatay ang diwa ng himagsikan. Inakala ng iba, na sa pagkawala ng Supremo ay hihina at titigil na ang labanan, ngunit naging kabaligtaran ang nangyari. Ang apoy na kanyang sinindihan ay umalab na ng husto, at ang kanyang pagkamatay, ay naging mitya ng mas matinding determinasyon ng mga Pilipino, na ipaglaban ang kalayaang siya ang nagpasimula. Sa mga taong 1897 hanggang taong 1898, nagpatuloy ang pakikipaglaban sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo, at ng iba pang general, ngunit ang espiritu at mga prinsipyong itinuro ni Bonifacio, ang nanatiling gabay ng bawat revolusyonaryo. Kahit dumaan sa mga pagsubok tulad ng kasunduan sa Biak na Bato, at pansamantalang pagtigil ng labanan, hindi kailanman nawala ang hangarin, na bawiin ang kalayaan ng bayan. Nang sumiklab ang digmaan, at dumating ang taong 1898, ito ang nagbunga ng pagpapahayag ng kalayaan noong ika-12 ng Hunyo, isang tagumpay na inialay, hindi lamang sa mga nakipaglaban noon, kundi lalo na sa taong nagmulat sa ating bayan, upang kumilos. Ang pagpaslang kay Bonifacio, ay mananatiling isang malungkot na bahagi ng ating kasaysayan, isang paalala ng mga pagkakamali at hidwaan, sa pagitan ng mga kapwa Pilipino. Ngunit sa kabila nito, hindi nito nabura ang kanyang kadakilaan. Sa halip, ito ay nagpatunay, na ang kanyang buhay at sakripisyo ay naging pundasyon ng lahat, ng sumunod na tagumpay. Ang himagsikang kanyang sinimulan, ay nagbunga ng kalayaan, at ang kanyang pangalan, ay mananatiling nakaukit bilang ama ng katipunan, ay simbolo ng katapangan. Sa huli, ang pagpapatuloy ng himagsikan, ay patunay na hindi tunay na namamatay ang bayaning nag-alay ng buhay, para sa bayan. Si Bonifacio ay wala na sa pisikal na anyo, ngunit ang kanyang diwa, aral, at pagmamahal sa kalayaan, ay nabubuhay sa bawat pahina ng ating kasaysayan, at sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa Bundok Buntis. Ito ay nagpatuloy at nabuhay, sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. Hindi siya napatay ng mga Kastila sa digmaan, kundi ng mga kasama sa labanan. Ang pagpaslang kay Bonifacio, ay sugat ng kasaysayan, kapag ang kapangyarihan ay naging mas mahalaga, kaysa sa bayan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.